Nang mga sumunod na araw ay naging abala si Anne sa pagtulong kay Tamara sa negosyo nito. Paunti-unti inaasikaso rin niya ang pangingibang bansa niya. Nasabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa plano niyang pagtatrabaho sa Amerika o Canada. Hindi tumutol ang mga ito sa isang kondisyon. Mangako raw siya na babalik siya sa Pilipinas. Pumayag siya dahil wala naman talaga siyang planong tumira habang buhay sa Amerika. Gusto lang niyang makapag-ipon para mabigyan niya ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya sa Ilocos. At para mapaghandaan niya ang kanyang kinabukasan. Ann! Tawag ni Tamara sa kanya pagpasok nito sa silid niya isang gabi. Mukhang excited ito. Samahan mo naman ako, sabi nito. Saan? Inibitahan ako ni Brian sa party sa bahay nila. May binili kasi ako sa convenience store tapos nakita ko siya sa labas ng gate nila. Can you believe it? Kinausap niya ako at inimbitahan sa party niya. My goodness. Birthday ba niya? Hindi. He just decided to throw a party for his friends tonight. Magbihis ka na. Pupunta tayo ron ngayon na. 8 o'clock na ng gabi. Okay lang yun. Dito lang naman sa loob ng village yung pupuntahan natin. Magbihis ka na ha. Magpapalit rin ako sa kwarto ko. Mabilis na lumabas ito ng kwarto niya. Hindi sana niya gusto dumalo sa party ng taong hindi niya kakilala. Pero hindi niya kayang biguin si Tamara. Parang yun pa naman ang pinakamasayang gabi sa buhay nito dahil kinausap na ito ng crush nito. Pumili siya ng isusuot sa mga damit niya. She opted for a sleeveless blouse, skinny jeans, and white sandals. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang kinakausap ni Eric si Tamara. Huwag mong pakalaman na ng social life ko, Eric. Get your own! Wika ni Tamara. Nakita siya nito. Ann, let's go na! Umiiling na bumalik si Eric sa kwarto nito. Lumapit siya kay Tamara. Pinipigilan ka ba ni Eric na magpunta sa party ni Brian? Tanong niya. Oo, ang ingay ko kasi kanina. Narinig tuloy niya kung saan tayo pupunta. Paninisi nito sa sarili. Niyaya na siya nitong lumabas. Malayo ba rito ang bahay ni Brian? Next block lang. Yung malaking 2-story house na pulang gate. Kalilipat lang ng family niya sa village namin a few months ago. Maraming tao sa bahay ng crush nito pagdating nila roon. May napakalakas na musikang nagmumula sa sound system na nakaset up sa bakuran. Isang palaisipan sa kanya kung bakit hindi pa ipinapabarangay ang mga nagpaparty ron. Tamara craned her neck to search for the apple of her eye. Wala si Brian dito, pasok tayo sa bahay nila. Baka nandun siya. May mga tao rin sa loob ng bahay ngunit hindi kasindami ng nasa labas. May middle-aged na babae na nagsaserve ng pika-pika sa mga bisita sa sala. Mukhang pagod na ito. Tita, si Brian po? Magalang na tanong ni Tamara sa babae. Hindi ko napapansin ang anak ko mula pa kanina. Nasubukan niyo na ba siyang hanapin dyan sa may bakuran? Opo, hindi ko siya nakita pero baka na-miss ko lang siya dahil maraming tao. Titingnan ko na lang po kung nandun siya sa labas. Sabi ni Tamara. Okay lang ba kung dito muna ako? Tanong niya kay Tamara nang iyayain siya nito sa labas. Mas gusto niyang manatili sa sala dahil medyo tahimik doon. Itinuro niyang sofa. Upo lang muna ako doon. Okay, babalikan na lang kita. Sabi nito. Gusto mo rin ba ng maiinom, iha? Tanong sa kanya ng ina ni Brian. Tiningnan niya ang mga beer sa tray na hawak nito. May soft drinks po ba kayo? Meron, iha. Ikukuha kita sa kitchen. Ako na lang po ang kukuha kung ituturo niyo sa akin kung saan ang kusina niyo. Presinta niya. Naaawa na kasi siya rito. Halatang pagod na ito. Ang hula niya, kanina pa ito nagsisilbi sa mga bisita. Itinuro nito sa kanya ang daan patungo sa kusina. Naglalakad siya nang marinig niya ang malakas na tawanan buhat sa isang nakabukas na sliding door patungo sa patio. May nakita siyang grupo ng mga lalaki ron. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito pero may narinig siyang nagsalita. Is she pretty, Brian? Maganda sana. But she's way too fat for my taste, guys. Ayaw mo nun? Para ka may human pillow kapag katabi mo siya. Ang problema kapag nadaganan ka niya. Hindi ka makakahinga. Nagtawanan uli ng malakas sa mga ito. Si Tamara ba pinag-uusapan nila? But Tamara was not way too fat. Chubby lang ito. Hindi naman siguro ito ay kinekwento ni Brian sa mga kaibigan nito. Pero maski ibang babae at hindi ang kaibigan niya pinagtatawanan ng mga ito, hindi yun nakabawas sa inis niya sa mga ito.
They sounded like a bunch of jerks who thought they were gods, especially that Brian. Nahiling niya na sana hindi magawi si Tamara sa patio para hindi nito makita at makausap si Brian. Hindi niya gustong lalaki para sa kaibigan niya. Tumuloy siya sa kusina, kumuha siya ng Sprite in can sa refrigerator. Pagbalik niya sa sala nang may sumilip na lalaki sa sliding door sa patio. "Ma, beer nga rito?" Sigaw nito. Siya si Brian. Nakita niya kung bakit crush ito ni Tamara. He was tall, muscular, and good-looking. Pero dahil sa mga narinig niya kanina, pangit na ang impresyon niya rito. Nadagdag pa sa ikinainis niya rito ang pabalang na pag-uutos nito sa ina. "Your mother is not your slave." "Ang laki-laki ng katawan mo, bakit hindi ikaw kumuha ng beer niyo?" Napansin siya ni Brian. Lumiwanag ang mukha nito. "Hey!" Tawag nito sa kanya. Wala sana siyang balak na pansinin ito, ngunit naglakad na ito palapit sa kanya. "You're Ann? Tamara's friend, am I right?" Tanong nito. She nodded. "I'm Brian. I was hoping that Tamara would take you with her when I invited her to my party." Naningkit ang mga mata niya. "Really?" "Really?" Kumpirma nito at ngumiti pa sa kanya. "I saw you last week and I learned from the neighbor that you were staying at Tamara's house." Hinaplos nito ang baba at lantaran siyang sinuyod ng tingin. Sasaktan kaya niya ako kapag ibinuhos ko sa kanyang soft drinks na hawak ko? May palagay siyang oo ang sagot sa tanong niya. At yun lamang ang pumigil sa kanya na gawin ang binabalak niya. Lumapit sa kanila ang isa sa mga kasama nito kanina sa patio. Umakbay ito kay Brian. "Hi, miss." Bati nito sa kanya. "Siya ang kaibigan ng babaeng ikinekwento ko sa inyo kanina." Bulong ni Brian sa kaibigan nito. Lalong uminit ang ulo niya. Si Tamara nga tinutukoy nitong way too pat. "Excuse me?" Sabi niya bago pa kung ano ang magawa niya rito. Iniwan niya mga ito. "Hey, where are you going?" Tawag sa kanya ni Brian. "Hang out with us for a minute, come on." "Impossible to do it, guys. I can't stand." Inilapag niya sa ibabaw ng nadaanang console table ang hawak na Sprite. Paglabas niya ng pinto ay hinanap niya si Tamara. Nang mamataan niya ito ay hinawakan niya ito sa braso. "Umalis na tayo," sabi niya. "Bakit?" Nagtatakang tanong nito. "Basta. Hindi ko pa nakakausap si Brian. Magpapakita muna ako sa kanya para malaman niyang nagpunta ako sa party niya." "Wag na, halika na." Hindi na niya ito hinayaang makatanggi. Hinila niya ito palabas ng gate. Pareho pa silang nagulat nang makita nila si Eric na nakatayo roon. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Tamara. "I think nagbabantay siya para masiguro na walang mangyayari sa ating masama, Tamara." Sagot niya. "Now this is the kind of guy I'd like to hang out with." "Walang mangyayaring masama sa amin dito. Hindi ka na dapat nag-abalang lumabas sa lungga mo. Alam kong napakahalaga ng ginagawa mo at hindi pwedeng basta-basta iwan dahil doon nakasalalay ang world peace." Wika ni Tamara. Muntik na niyang sikuhin ang kaibigan. Sa halip kasi na ma-appreciate nito ang pag-aalala ni Eric sa safety nila, nagtaray pa ito. Ngunit tila hindi na tumatalab kay Eric ang sarkasmo ni Tamara. "Bakit umalis agad kayo sa party?" Tanong nito nang naglalakad na sila pa uwi. "Ito kasing si Ann, nagyaya ng umalis. Ano ba talaga nangyari at nagmamadali ka?" Tanong ni Tamara. "Eric is right. Brian is not the right guy for you." "What? Anong nangyari habang wala ako? Binastos ka ba niya?" Tanong ni Tamara. Naramdaman niyang naging tensyonado si Eric habang hinihintay siyang sumagot. "Hindi niya ako binastos." She heard Eric exhale. Tila relieved na walang ginawa si Brian sa kanya. Bakit nga tayo umalis? Anong kasalanan ni Brian sa'yo?" Tanong ni Tamara. Ikinuwento niya rito ang narinig niyang sinabi ni Brian sa mga kaibigan nito. Hindi na niya idinagdag ang tungkol sa pagpapacharming ni Brian sa kanya. Hindi niya kayang ipaalam sa kaibigan niya na inimbitahan lamang ito ng lalaking crush nito sa party para makilala siya. "Ang kapal ng mukha niyang pintasan ako. Perfecto ba siya? Hindi rin naman ah." Wika ni Tamara. "Forget him," sabi ni Eric. "Talaga?" "Kawalan niya yun. That he can't appreciate you," sabi pa ni Eric. "Exactly." Napansin niyang galit lang si Tamara ngunit hindi nasasaktan sa naging takbo ng mga pangyayari ng gabing yun. That was a good sign. Ang ibig sabihin nun, mababaw lang ang damdamin nito para kay Brian. Napansin din niya kung paano suportahan ni Eric si Tamara.
He really was a good man. Teka lang, huminto sa paglalakad si Tamara. Bakit niya ako in-invite sa party kung ipapahiya lang niya pala ako sa mga kaibigan niya? Yun bang plano niya? Gusto niyang may mapagtawanan ng mga bisita niya sa party? Sa isang matabang babae ang nagkakagusto sa kanya? Makikita niya talaga. Bumalik ito sa pinanggalingan nila. Tamara! Hinabol niya ito. Are you crazy? Bakit babalik pa ron? I'm not crazy. I'm mad. Hindi ako baliw. Galit ako. Humanda talaga sa akin ng lalaking yun. Makikita niya. Let's just go home, Tams. Wika ni Eric. Pero kahit anong pagkumbinsi nila ni Eric kay Tamara, hindi ito nakinig sa kanila. Determinado itong turuan ng leksyon si Brian. There he is. Sabi nito. Tumakbo ito palapit sa lalaki na naglalakad sa labas ng bahay. Brian! Sigaw nito. Pagharap dito ng lalaki, sinampal ito ni Tamara. Natutup niya ang bibig. Pati si Tamara ay nabigla. Hindi kasi si Brian ang lalaki kundi kahawig lang nito. Sorry, I thought you were Brian. Kagat ang daliri na hinging paumanhin ni Tamara sa lalaking tila hindi makapaniwalang nakatingin dito. Kinapa ng lalaki ang pisngi nito. Sa pagkamangha niya, ngumiti ito kay Tamara. Don't be sorry. Actually, I think I like you for slapping me. Because you thought I was my brother. I'm Ryan. And you are? Ano kaya ang magiging kaugnayan ni Tamara sa kapatid ni Brian na si Ryan? At ano naman kaya ang mangyayari kina Ann at Eric pagbalik ng bahay?